Magandang hapon mga ka-happy hour. Narito ang mga balita para sa MBC TV Network News Update 3 PM edition. Guidelines para sa AKAP pinasimple ng DSWD. Yan ang MBC TV Network News Tibal Gonzales. Nagpasya ang Department of Social Welfare and Development o DSWD na i-streamline ang mga lituntunin para sa pagpapatupad ng Ayuda sa Kapusang Kita Program o AKAP para sa hanay ng low income at minimum wage earners. Ayon kay DSWD spokesperson Assistant Secretary Irene Dumlao, ang mga pinasimpleng lituntunin ay nakasaad sa Memorandum Circular No. 30 na nilagdaan ni DSWD Secretary Rex Gatchalian noong 9 ng Agosto. Ang mga kinakailangan na lamang na mga dokumento para sa mga aplikante mula sa formal economy ay ang signed contract of employment, certificate of employment with compensation, income tax return o ITR, duly signed audited financial statement o certificate of tax exemption. Para naman sa mga aplikante na galing sa informal economy ay ang certificate mula sa direktang employer, certification mula sa mga tanggapan ng gobyerno, association certification, business permit, o barangay certification para sa mga nagmamay-ari ng maliliit na negosyo. Batay sa inaprobahan ng Bicameral Conference Committee para sa 2025 National Budget, naglaan ng 26 na bilyong piso ang gobyerno para sa AKAP program, kabilang sa iba't ibang uri ng tulong na binibigay sa mga benepisyaryo ng AKAP ay ang medical, funeral at food assistance kasama na ang cash relief assistance. Mahigit sa 4 na milyong low income at minimum wage earners sa bansa, kabilang na mga magsasaka at mangingisda, ang nakinabang sa AKAP program ngayong taong 2024. Para sa MBC TV Network News, ako si Val Gonzales, DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Samantala, pinakamalaking Pogo Hub sa Pilipinas, opisyal ng pinasara. Opisyal ng isinara o pinadlock ang umano'y pinakamalaking Philippine Offshore Gaming Operator Hub sa bansa na Island Cove sa may Binakayan, Kawit, Cavite noong December 17. Pinangunahan ni na Interior Secretary John Vic Remulla, Philippine National Police Chief General Romel Marbil, Philippine Amusement and Gaming Corporation Chairman Alejandro Tenco, at Presidential Anti-Organized Crime Commission Director Gilbert Cruz ang pagpapasara sa naturang Pogo Hub. Kasama din dito ang mga personnel mula sa Department of Justice, Bureau of Immigration, at Cavite Local Government. Ginawa ng mga autoridad ang naturang aksyon bago pa man ang deadline sa December 31 na ganap na pagpapasara sa lahat ng Pogo sa bansa, alinsunod sa direktiba ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Nauna nang inihinto ng Island Cove ang operasyon nito noong November 30. Ang Island Cove ay may kabuoang 57 establishmento, kung saan 32 dito ay mga dormitoryo para sa kanilang mga manggagawa. Ayon sa Island Cove General Manager na si Ron Lim, nasa 12,000 manggagawang Pilipino, habang mahigit 4,000 dayuhan ang mawawalan ng trabaho dahil sa pagsasara ng Pogo Hub. At yan ang mga balita para sa MBC TV Network News Update 3 PM edition. Abangan ang mga susunod na balitaan mamaya para sa 4 PM edition.